ako sa kanya. May mga dokumento ako niyan. Ngunit after 3 months, ang mga kasama ko, minumura na ako. Bakit daw ganito? After 2 years, 2 years ako ha, 2 years. 2 years akong umalma. After 2 years. Maybe April ako nagsimula na magalit at inilabas ko ang sama ng loob ko sa nangyayari sa ating bansa. Number 1 kasi ang kalaban ko nung ako'y nanunungkulan sa serbisyo, abuso, tarantado at kurap na ninanakaw ang pera ng taong bayan. Yan ang aking legacy nung ako'y nasa serbisyo. Ayaw ko ang mga uniforming madong sundalo o pulisman o ano paman, Coast Guard o Navy ano paman. Ayaw ko pag kayo ay naka-uniform, dapat lagi tayong nakangiti, kamay, ngiti, bati, para ang taong bayan ay hindi matakot sa atin. Yun yung sinasabi ko. Marami ako naging estudyante ng mga Philippine National Police, Navy, Coast Guard lang yata hindi ko naturuan sa mga pamaraan kung paano lupigin ang insurgency. Actually, ang insurgency, kahit ako nakapikit, alam ko ang solusyon. Ang problema nga lang, ang solusyon, nasa loob ng gobyerno, hindi naman nilalabas ang solusyon. Para sa kalaman ng lahat, ako lang ang nag-iisang sundalo lumitaw sa problema ng General Palparan. Ako ay isang operation officer niya nung siya ay commander ng 7 Division sa Central Luzon. Ako ang nakakaalam sa kwento lahat ng nangyayari sa amin. Tingnan nyo ang Central Luzon, malinis na. Malinis na, mahirap makabalik ang Partido Komunista sa Central Luzon. Dahil ang bumubuhay lang naman talaga ay mga taong bayan, ang masa. Sa masa sila kumukuha ng pera nila o ano pa logistic nila. Pero balik tayo sa issue ngayon. Ang issue natin ay ano ba? Ano ba pinaka number 1 issue natin? Abusong Congress. Hinahamon ko ang Congress na magharap-harap kami. Ano ba ang patungkol sa investigasyon ng Huwadcom hearing na yan? Di ba ang purpose ng Huwadcom hearing ng legislative ay para gumawa ng batas? Para bang nakapuntirya sa isang tao na sinisira lang. Para sa kalaman lahat, Marcos ako, Duterte ako. Pero tinitingnan ko dito yung tamang ginagawa sa ating bayan. Bumabagsak na. Naghihirap ng bayan. Sa panahon ni Pangulong Duterte, unang taon nakaramdam tayo ng ginhawa. Anong ginhawa? Seguridad, economic. Pero kay Marcos, hanggang ngayon, ano ba naramdaman natin? Lumalakad tayo na takot nung panahon ni Tatay. Panahon ni Duterte, naramdaman natin na safety tayo pag naglakad. Ngayon, hindi natin masabi. At mas lalong nakakatakot ngayon, ang lahat ng nagbabatiko sa gobyerno ay delikado. Sabi ko nga sa aking mga vlog, sa Makabayan Informative Channel at kay Pinoy Survivor, kay General Dado, ay nakalubog na ang aming dalawang paa. Tinanggap na namin. Nung sundalo kami, isang paa lang nakalubog. Ngayon, dalawa na. Dahil alam natin kung paano sila gumawa. So, ito, ginagawa natin ito, mga pangyayaring ito, ay para lang maaksyonan natin ang problema ng bansang Pilipinas. So, ngayon mag-iba na ang mag-iba ng sitwasyon dahil nga nanalo si President-elect Trump. Actually talaga sa totoo lang, wala rin siya pagmamahal sa sundalo. Karamihan nakaupo sa Kongreso ay mga komunista. Kaya wala na tayong budget para sa mga... Opinion mo, sabi nila, ang mga nakarami nakaupo sa Congress, mga komunista, ang sa akin naman, wala silang mga bayag. Alam mo bakit wala silang mga bayag yung mga congressman? Sorry sa mga kaibigan ko sa mga congressman. Sorry, bakit? Only Marcolita, Richard Gomez, at saka isa lumalabas ngayon, si Lee.
Sila lumilitaw ngayon. Ang iba hindi gumagalaw. Bakit? Natakot mawala ng pera, ng budget. Pangalawa, takot rin sila. Kasi tinatakot talaga rin sila. So kung lahat tayo takot, wala nang matapang. Wala nang matapang. So suportahan natin ang tama. Sa totoo lang, kaya ako nagsasalita dito. Baka alam naman ng mga kaibigan ko, bakit si Colonel Mintan dati kaaway yung mga komunista. Alam nyo mga kaibigan, ang activist dalawang klase para sa akin. Ang isang aktivista, nagsasalita lang siya para sa tama, para sa kabutihan ng bayan. Ang isang aktivista, may isang layunin na gawing komunista ang ating bayan. So hindi ako nagsasalita para pro-communist, kung hindi pro-government. Baguhin natin ang sistema. Pero sabi ko nga sa inyo, si General Dado, na-promote na namin General Dado sa Filipino Guerrilla Forces. Si General Dado, General Clemente Enrique alias Dado, siya yung mamumuno sa Pilipinas kung walang lilitaw na lalaban sa ating gobyerno. Kung walang lilinis sa gobyerno, lilitaw kami sa bansang Pilipinas. Tandaan nyo yan. Kaya sabi ko, mag-support lang tayo kung gusto natin ng pagbabago. Magbago tayo, supportahan nyo natin si General Dado. Yun lang muna at medyo mahaba rin ating mga usapan. Huling mensahe ko, magkaisa tayo tungo sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Pilipino, bangon tayo. Isinisigaw ko ang pangalan ng General Dado para sa ating bayang Pilipinas sa pagbabago. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Sir, okay lang po sir magtanong? Okay. Kung question portion, okay. Sir, tanong lang, patungkol dito sa modernization ng EEP. Totoo ba na binawasan daw ng gobyerno ito ngayon? Narinig ko, pero hindi ko nakita ang talagang nabasa ko. Binawasan talaga ang budget ng AFP. Totoo yan. Kaya nga sabi ko nga, walang pagmamalang Marcos sa mga sundalo. Instead na ang binabayaran niya lang, medyo nasa taas lang yata. Pero nasa baba, hindi yata eh. Kaya ibang sistema. Kay Duterte, kay Pangulong Duterte, binayaran niya ang buong sundalo. Meaning, binigay niya ang para sa mga men in uniform personnel. Pag sinabi kasing men in uniform personnel, lahat yung mga naka-uniforme, katulad ng Coast Guard, Police, yan yung sinatawag na men in uniform personnel. Binayaran niya in the sense of increase ng kanilang sweldo. Kanila kasi retired na ako eh. Sila yon. Pero sa panahon ni Marcos, wala siyang pakialam sa maliliit. Ang nakikilala niya lang yung mga malalaki. At saka talaga, oligarchs talagang lumaki. Si Marcos, hindi niya alam yung buhay ng kahirapan. Yun yung masaklap. Lumaki siya from presidente yung ama niya hanggang naging kwan siya. Kaya nga sabi nga ni Pangulong Duterte, tinitingnan ko siya, nung maghaharap sila, tinitingnan ni Pangulong Duterte, ano kayang gagawin ito sa Malacanang pag nanalo? May gagawin kayang matino? Nabasa ko yung sa pamagitan ng mata niya ni Pangulong Duterte. Yun lang, nangyayari na ngayon. So okay lang yan, nasagot ko na? Thank you sir, thank you. Okay. Ngayon naman. Anong tanong nyo? Sir, ano ngayon yung opinion ho sa naging action ni Bongbong Marcos sa mga tinamaan ho ng mga nakaraang bagyo? Yun yung sagot niya eh. Diba? Ang sagot niya lang ganun. Wala tayong magagawa eh. Bagyo yan eh. So yan ang sagot ng ating presidente. So dapat sir sinagot niya, hindi pa naman pala akong presidente. Matagal pa yung pangarap natin eh. Dapat sinagot niya, huwag ka mag-alala, gagawa natin ang paraan. Huwag yan, natural yan, pero gagawa natin ang solusyon. Hindi tayo kakamot ng ulo bilang Pangulo, dapat eh. Pero hindi tayo nag-iyak. Sabi na, anong gagawin natin? Yung ba tama gawin mo na presidente ka na? Anyway, yung kanila, anong gagawin natin? Kumalat na, nag-circulate na yan sa buong mundo. Yung kumalmot ng ulo, at tinatanong kasi rin janitor eh. Janitor, pwede sinagot. Mabuti ba yung janitor, sumagot eh.
So, okay na tayo. Sir, maraming salamat. Maraming salamat, sir. So, Ano pa? Tanong. baka may tanong kayo. Tanong pa dyan, no? Tanong niyo yung ano. Sir, ako sir, may tanong para yung TV, YouTube. nangingi- Sir, ano masasabi nyo na pinagre-resign na itong si Romualdez? May open letter po ako nabasa sa social media na pinagre-resign na dahil hindi niya mahawakan ng maayos ang pondo ng bansa natin at napupunta lang sa korupsyon. Yung sulat na sinasabi mo nag-circulate dyan sa buong kampo ng mga military at saka pulis na mayroong open letter from the retired general Monteagudo, Vanguard, UP Vanguard, professional, taong bayan na pinag-resign siya dahil hindi niya kayang i-manage ang Congress at naubos ang kaban ng bayan, kaya pinanawagan ang mga retired generals, ano? So titingnan natin ang epekto nun, kung anong magiging epekto sa kabuuan ng mga kasundaluhan. Hindi ko pa alam ang feedback diyan. Basta ang importante, gumawa ang mga retired general para marinig ng taong bayan na may ganito pala ang nangyayari sa ating bansa. Okay? Ito lang ako, sir. Oo. Kasi kahapon may pinasabog si Madam Marlina Oo. na may pinapasok daw palihim si Tambi na 3 ICC since October 29. Bilang retired. Army. Yes, sir. Oo. Ano Palagay nyo, sir, ano yung unang reaction nyo nung nalaman nyo to? Nalaman ko yan doon sa vlogging ko kagabi. Nalaman ko kagabihan na kausap daw ni Saldico at saka ni Tambaluslos. Pumasok agad sa isip ko yun. Gawin nyo yun para yan ang pagkabagsak ninyo ng gobyerno. Sabi ko, huwag nyo i-trigger ang Pilipino na magalit. Yun ang pumasok sa isip ko. Pero pina-explain ko rin yan sa vlogging ko kagabi. Na-explain ko yan na wala yan, walang kwa yan, lalo na nanalo si Trump. So, nonsense yung ICC na yan. Walang magagawa yan. Pag nagpumilit yan, ang taong bayan, naramdaman ko ang damdamin ng taong bayan. Baka yun ang ikababagsak nila, yung pull down nila dyan sa gagawin nila yan. Yan ramdam ko. Follow-up question, sir. Will this sit well with the active officer sa AFP, sir? Magiging katanggap-tanggap po ba to sa mga active kasi ganito yan, ano? Hindi position sa position ng MUP sa mga bagay kasi politics yan. Hindi sila makikialam yan unless uutusan sila. Yung professional, hindi yan makikilahok sa mga anumang political opponent o political problem. Hindi yan papasok. Now, kung kikilos ang taong bayan, katulad ng EDSA 1, okay, yung EDSA 1, ito na ang resulta ng EDSA 1, di ba? Ito, resulta ng EDSA 1. Bakit nangyari yun? Dahil umaklas na yung tatlo, si Enrile, Honasan at saka Ramos, sinuporta ng sibilyan. So, ibig sabihin, without sibilyan, hindi mangyayari. Okay, EDSA 2, kay ERAP, ganun rin. Sinimulan ng Congress, sumuporta ang taong bayan, nag-declare ng withdrawal of support ng AFP. So anong tanong doon? Anong logic na yun? Sabi nyo, lagi nyo sinasabi na bayaran ng AFP. Ang para sa akin bilang isang opinion ng isang dating sundalo, tayo ang hinihintay. Hindi tayo nagkakaisa. Subukan nyo magkaisa para tapos na ang laban. Tanong lang, sir. Gaya ng sinabi nyo, ang unang nagpunta sa taas, 3. Si Enrile, si Ramos. Paano, sir, kung nababayaran nyo yun eh? Yun ang hirap, yung USP General natatapalan ng pera eh. Kasi yung nababayaran, nasa isip lang natin kasi. Hindi pa talaga. Pero may counter dyan. Kung nasa isip natin na nababayaran, nasa atin pa rin ang problema. Kasi hindi tayo nagkakaisa. Pag nagkaisa tayo, subukan nyo. Wala magagawa yun sa taas. Wala silang magagawa. Susunod ang sundalo sa tao. Ang sundalo, susunod sila sa taong bayan. Di ba, sir, kahit yung 3 na yan, naglagay dyan, mga ano rin naman eh. Kayo nasa baba eh. Kung hindi susunod yung 3 na yan at nag-atlas yun sa ilalim, mas maganda yung sa ilalim na lang mag-atlas. Ay, sabihan natin sila. Diba? Ang dami yung kernel, ang dami nyo pa sa ibaba. Retired na kami, wala na kami doon. Yung mga
bagong graduate na PNA, yun dapat ang kumilos. Huwag susundin yung 3. Kasi paano kung nalalagyan yung 3? Ayun, yun na nga sinasabi ko. Pero retired na kasi ako eh. Wala na akong capability doon. Pero opinion mo, tama yung opinion mo. Kasi gusto ko, that is your mag-atlas right yung nasa ibaba. opinion. Okay. Mag-atlas yung mga kernel. So, okay na tayo.